Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin, ito po yung sinabi po ni Pulong na ito pong BBM impeachment ay scripted, no? At lutong Macau. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po mga ilang panyanyari dito po sa Blue Ribbon Committee ni Lacson at nakita po natin na mukhang supot po yung pasabog ni Lacson na inaabangan natin na yung mga pahiwatig merong una yung kay Torre na merong usapin tungkol kay Torre, ikalawa yung mga meron siyang testigo na mag-uugnay kay Martin Romualdez. Sabi na is either ididiin niya si Martin Romualdez or ililigtas niya si Martin. Sa tingin ko po ay pinalabo, no? Mukhang pinapalabo ni Ping Lacson yung involvement ni Martin Romualdez dito sa flood control projects. Yan po mga pag-uusapan natin. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin, bago pala yan, ito po yung ilang nakakakulunan dugo, no? Ito po, tandaan po ninyo, ito may mga balak to tumakbo sa 2028 election. Anong uri ng presidente kung sakasakali ito si Risa Ontiveros pag nagkataon? Ito po, panoorin po natin ng konti itong si Risa Ontiveros. Isang dali lang. Nasa na ba? Risa, pasok. Risa Ontiveros. Pasok. Okay, ito po yung ito po matapos po na nagtalo si Marcoleta at saka si Padulyon tungkol po dito kay Curly Discaya, no? Yung pag-a-apply dapat ng mga diskaya ng ano nang ang tawag Witness Protection Program. Okay, eto po, pakinggan po natin tong mga pinagsasabi nito ni Senator Risa Ontiveros. Atake niya po sa mga diskaya. Kasama po si Kiko Pangilinan. Pakinggan po natin sila kung paano po sila. Salamat, Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger, ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungupahan sa office po namin na building na pinuupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate. If you can't touch your toes, I beg you to try this.
May You don't commercial. need to train harder. You need 7 minutes that count. May commercial yung video. reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya, isubmit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ng City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isabpina na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Mr. So wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit. Ito parang ang hirap intindihin ni Rizon Teberos, no. Mahirap po talaga pagka hindi ayaw unawain ng sitwasyon. Nakakulong si Diskaya sa Senado, nakakulong naman yung misis niya sa Cebu o kung saan man nakakulong. Sino po yung kukuha? Ayaw naman daw papasukin ng Pasig City Hall yung Sergeant at Arms ng Senado. Simple lang 'di ba? Wala na silang tauhan dahil sarado na yung mga kumpanya nila. Hindi ko pinagtatanggol yung mga Diskaya. Linawin nyo po ano po ba gusto ninyo. Mukhang sumusunod naman yung mga Diskaya. Kaya lang, nakakulong nga sila. Nakakulong. Di po ba? O, simple lang po nakakulong. Me Sige, to the tuloy. wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Yun po yung hindi po maintindihan, hindi ko po maunawaan kung bakit hindi po makaintindi na nakakulong sila. Ang ganda ng suggestion ni Diskaya, 'di ba? Bakit hindi na lang nila isubpina yung mga hawak na papeles ng DPWH? Kasi dahil contractor naman sila, 'di ba? Meron pong kopya yung DPWH ng mga ang gusto niyang malaman sino yung mga kanino nakipagkontrata 2016 to 2022. Ito po kasi gusto lang po nilang palabasin na hindi sumusunod yung mga Diskaya sa kanilang mga pinag-uutos. Yun lang naman, pero sa tingin ko na tama yun si Diskaya. Ngayon, ang hirap po kasi nito pag ito po naging mataas pa ang tungkulin, senator pa lang po yan pero hindi na makaintindi. Paano pa kaya pag naging presidente yan? Halimbawa lang po naging presidente yan. Simpleng bagay, di ba? O, sabi ni Diskaya, bakit hindi nyo na lang po isabpina kung ano man yung DPWH kasi lahat naman may record kami. Kasi contractor sila ng DPWH eh. So yung lahat ng gusto nilang malaman, shortcut, di ba? Lahat ng gusto nilang malaman tungkol sa mga kapartner ng Diskaya naroon sa DPWH. Okay, may isa pang nagtatapang-tapangan si Kiko Pangilinan. Pakinggan Just a din quick po natin. manifestation, Mr. President, with the permission of Senator. Yes, go ahead. Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado hindi kayo nagko-cooperate, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga WPP? For the record, Mr. President. Ayun, yun naman pala.
Yun naman pala po ang gusto nilang palabasin, 'di ba? Hindi sila bagay na maging witness protection program dahil hindi sila sumusunod. Eh nakakulong nakakulong nga sila. Nakakulong nga sila. Alam nyo kung ako yan, alam ko na ng ganyan. Puta, hayaan ko na lang. Hindi na ako sagot yan, di ba? Ano, ang hirap kausap nito mga to, si Kiko tsaka to si Rayson Tiberos. Galit sila lagi pero hindi sila galit sa mga ibang mga magnanakaw dyan. Sa Diskaya lang sila galit. Samantalang halos lahat po ng iniimbestigahan nila, halos lahat po ng mga natutuklasan nila na mga pangalan na magnanakaw, ang nag-testify po niyan, mga Diskaya. Hindi ko po pinaglalaban, wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ganong kawalang katwiran itong mga senador natin. Ang purpose nila, hindi po matuklasan kung ano yung katotohanan. O ngayon, meron na po tayong mga nasa witness po, no? DOJ, si Yusek Bernardo, para matapos lang po yung issue ng usapin na yan. Si Yusek Bernardo at saka si Alcantara. O ngayon, kung sila po, ano po yung dahilan kung bakit, kasi sila si Alcantara maraming sinuli. Si Bernardo nangako na magsosoli na 1 billion. Ngayon ang tanong, ang tanong po, kung talagang hindi yung pagsosoli yung dahilan, talagang may alam sila, talagang sila yung susi, kasi para ka po maging state witness, dapat ikaw yung susi para malutas yung krimen. Di ba? Bakit ka gagawing state witness kung hindi ka naman makakalutas ng krimen? Ngayon, eto po ang tanong, sino po yung mastermind na naituro ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo? Sino po yung makukulong na mastermind dahil sila po ay may state witness na? Kung wala pong may papakulong yan na mastermind, bakit po sila state witness? Di po ba? Kung hindi po makakapagpakulong yung witness mo ng mastermind, bakit sila gagawin mong state witness? Ang state witness po kasi mawawala ng kaso eh. Ngayon, hindi rin naman pala maituturo ng mga yan yung mga pangunahing suspect o yung mastermind. Bakit pa sila gagawing state witness? O dahil nagsoli sila ng pera. Yun yung ano doon di ba? O, una muna, soli muna pera bago tayo mag-usap-usap. Kaya nagkakagulo eh. Okay, anyways, tapos na tayo riyan. Pinakita ko lang po sa inyo kung gaano kahirap, kung papaano po na imbis na nakakapag-imbestiga ng matino, yung Blue Ribbon Committee, lalo pong lumalabo. Napansin nyo ba? Palabo ng palabo. Ngayon, yung mga nagte-testify, lumiliit po yung bilang ngayon ng mga flood control project, ghost flood control project. Umuunti po dahil naipapaliwanag nila bakit mali-mali yung, alam niyo yung ibig ko sabihin? Mali yung coordinates, mali yung pinupuntirya nila kung nasan yun. At ito ay pagkakamali lang. Ibig sabihin, pinalalabas nila ngayon na onti lang talaga yung ghost project kasi mali lang sila ng mga itinuro. Paano kayo magkakamali? Di ba mga engineer kayo? Kami po, turuan nyo lang kami kung paano magbasa ng coordinates. Baka isang araw lang na training, kaya na namin hanapin Kayo po engineer Hindi po ba kasalanan nyo yan? Parang sasabihin ba ng piloto, ay mali po ako ng tansya sa airport Kung piloto po yan, yung nagkamali po nung sinasabi nyong coordinates, ano po malamang mangyari?
O tapos hanggang ngayon Bulacan pa rin po. Hindi. Hanggang ngayon Bulacan pa rin. Nasaan si Garjola? Bakit po hindi pwedeng imbestigahan si Garjola? Nasaan po? Tama. Nasaan yung Ilocos Norte? Bakit hindi iniimbestigahan? Bakit paulit-ulit paikot-ikot kayo kala Alcantara, kala Bryce Hernandez? Ano po ba yung nilulutas ninyo? Flood control project lang po ba sa Bulacan? O sa buong Pilipinas? Hindi na po nakaabante. Last year pa po yung Bulacan. Alam na po natin na merong ghost project sa Bulacan. Umami na po ang lahat. Tapos ginawa nyo pa po yung mga taga Bulacan. Sila pa po ang ginawa ninyo. Wala kayong makakasuhan eh. Kasi lahat nag-apply na ng Witness Protection Program eh. Kaya palabo ng palabo. Imbis po na papunta tayo sa mastermind. Ikot na lang tayo ng ikot sa Bulacan. Ikot naman tayo sa ibang bayan. Ngayon, tignan po ninyo. Dahil sila po ay state witness na, hindi na po sila basta-basta raw, di ba? Dahil sila ay state witness na, hindi na sila ngayon basta-basta pwedeng magsalita. Magpapaalam na sila ngayon sa DOJ. Kaya sabi ko, ano? Okay, isa pa po. Tapusin na natin to sa BR sa Blue Ribbon bago tayo pumunta kay Pulong. Okay, may pasabog daw siya, 'di ba? Excited tayo kay Torre. Yung pala, wala naman. Hindi nila inimbitahan si Torre. 'Di ba? Magpapasabog kayo ng di umano, bibigyan ninyo ng nagtataka si Lacson eh. Nabalitaan niya raw na si Torre may mga hawak na testigo. Eh bakit hindi mo imbestigahan si Torre? Bakit nasa Blue Ribbon Committee chair ka na, Blue Ribbon Committee investigation ka na? Bakit ini-expose mo pa si Torre? Hindi ba dapat alamin na natin yung katotohanan? Ano yung punto mo kay Torre? Ipatawag mo na si Torre. Malamang dumalo yan, hindi naman congressman yan eh. Bakit hindi mo pa ipatawag si Torre? Para malaman mo kung anong gusto mong malaman. Eh, ini-expose mo si Torre, pwede mo naman siyang imbestigahan. Okay, last na to. Yung mga nakamaskara, hindi ko po talaga maintindihan kung ano po yung papel nila. Tinuro nila si Curly Discaya na siya yung kontraktor ng bahay na yun. At sabi raw ni Curly Discaya, ang may-ari daw ng bahay na yun ay si Martin Romualdez. Walang papeles. Tapos sasagot ngayon si Discaya, hindi ko kilala yan. Tapos sumagot ngayon yung wala po. Si Discaya nga, hindi kilala yan. Hindi pa nagkikita si Martin tsaka si Discaya. So yung kaisa-isang ugnayan, maski si Lacson sinabi, baka yung kontraktor ginagamit lang yung pangalan ni Martin. See? Wala siyang tinanong nun ha. Naghaka-haka lang siya. Baka ginagamit. Galit naman siya kay Discaya. I-deny mo lang, sabi. I-deny niya lang daw o umayon siya sa testigo ni Lacson o i-deny niya. So, dininay ni Discaya. Saan napatungo yun? Ano na koneksyon kay Martin? Kung wala nang koneksyon kay Martin, o di, wala na lang yung mga maleta. Ang layo kasi, nagbibigay ka pa ng ibang, ang itinuturo si Martin sa mga maleta. Si Martin tinuturo ng mga naunang testigo na binibigyan ng kwarta. Si Martin tumatanggap ng pera ayon sa mga testigo. Bakit ang pinupurso mo, nag-front si Discaya kay Martin? Hindi ko talaga rin maintindihan. Meron pang mga nakatagong testigo o ano po? Kung alimbawa po napatunayan na may ugnayan si Discaya, pinabili siya. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung kaso dun.
Pero napuna ko pa lang po, hanggang ngayon, panay Bulacan pa rin po yung ating pinag-uusapan. Punta naman tayo sa Ilocos Norte. Punta tayo sa Bicol. Sa Mindoro. Bulacan pa rin eh. Kaya palabo po ng palabo. Ang mangyayari niyan, wala nang magnanakaw eh. Absuelto na si Bunuan. Kanina parang wala nang kasalanan si Bunuan, di ba? Ano ba yung dapat ipursu kay Bunuan? Yung nagsabi ba siya ng maling coordinate? O kung mali yung coordinate, may kasalanan ba yun? Parusahan na yan. Pero hindi po yan eh. Si Bunuan po ang arkitekto ng allocables. Dapat doon niyo siya ginigisa. Bakit mo naisip yung allocables, 'di ba? Bawal na yung pork barrel. Bakit ka nag-introduce ng salitang allocables? Hindi ba yan yung kapalit ng pork barrel? Dapat ganun yung line ng questioning natin kay Bunuan, hindi yung coordinates ng coordinates. Okay, anyways, hindi po tayo magaling. Sila na lang magagaling. Kaya lang, palayo po tayo ng palayo eh. May mga magnanakaw sa flood control. Tukuyin po natin, hindi po yun. Kati. Ang kate niyo po sa... Excited pa naman ako, parang yung pasabog ni Lacson, supot lahat eh. So walang kaugnayan si Martin Romualdez tsaka si Diskaya. So ano na ngayon yung kaso natin kay Martin? Wala na? Okay, anyways, punta tayo rito sa isa pang kaso. Yung kaso naman, ito po yung mga binanggit naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ano po yung pinagmumulan nito? Natuklasan po natin mula po kay Erice at sa post ni Jay Sonsa na ito palang abogado na nag-file ng impeachment kay BBM ay abogado ni Lisa. Wala na pong tago. Ang dami pong pwedeng utusan na baka may kaibigan naman yung abogado na yan, di ba? Na walang kaugnayan sa mga Marcos. Bakit? Parang ipinamumukha pa nila eh. O sige, ganito gagawin namin. Magpapile yung dati kong abogado o kasalukuyan. Hindi ko alam kung kasalukuyan o dating abogado. Magpapile yung abogado namin laban sa asawa ko ng impeachment laban kay BBM. At wala kayong karapatang questionin. Hindi na po sila nagtatago eh. Nang ginagawa eh. Alam niyo yung purpose nila? Ang purpose nila manggalit eh, di ba? Sa tingin niyo ba hindi matutuklasan na naging abogado ni Lisa Marcos yung abogadong nag-file? Kung totoong abogado yun ni Lisa Marcos yan, ha? Siyempre, nabasa lang natin kay Erice yan, tsaka kay Jay Sonsa. Kung totoo na abogado ni Lisa Marcos yan, hindi ba conflict of interest nga yun? Paano yung abogado ng asawa mo magpapile naman ng kasong impeachment kay BBM? Badong, paano naman magiging scripted yun? Ganito po yun. Kung mahina po yung ipapile na kaso, madidismiss po. Sa 1 taon ka na naman pwedeng mag-file. Nakita na namin kay Gloria yan eh. Dahil uso nun yung impeachment,
na napa-impeach si Corona noon, kaya gigil na gigil yung mga dilawan na impeach si Gloria. 'Di ba? Kaya nagunahan noon eh. May nauna na nagpasa ng impeachment na mahina, ibig sabihin wala sa forma, dismiss. Dismiss yung impeachment dahil hindi sumusunod sa substance at saka form yung kanyang technical very technical. Yung pagkakasulat ay hindi nakasunod sa forma ng impeachment, sa madaling salita. Kasi meron pong format dapat yan na dapat sundin. So hindi nakasunod, very technical, dinismiss ngayon yung complaint. Hindi na pwede magsampa uli. Kasi 1 year ban. Sige, basahin na natin yung kay Pulong bago ko magpaliwanag ng magpaliwanag. Pastilan ang kalibutan, gamay ra kaayo. Meron po akong translation dyan. Pastilan, kay liit talaga ng mundo. Ano po react lang po yung mga Bisaya Cebuano ba to? Kung tama po yung translation natin. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint nag-endorso ni Kong Nisay kontra kay BBM maupod. Di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint patok kang Glenn Chong. Ang abogado na naghanda ng impeachment complaint na inendorso ni Congressman Nisay laban kay BBM ay siya rin palang abogado ni Lisa na naghain ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Tuloy natin. Sa Bisaya, ito yung actual na nakapost. Nagkaroon tayo ng translation. Pumalag na lang kayo kung mali yung translation. Okay. Unsa man ni unsa man ni conflict of interest or political multitasking, opposition sa buntag, defender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand, world-class gymnastics. Translation. Ano ba ito? Conflict of interest o political multitasking? Opposition sa umaga, defender sa hapon, impeach sa kaliwang kamay, disbar sa kanang kamay. World-class gymnastic. Ibig sabihin, ang galing-galing tumambling-tumbling. Gymnast. Ang galing niyang magpatumbling-tumbling. Okay. Alam naman natin na iisang impeachment complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa totoong impeachment cases. Pag na-dismiss ang isang impeachment case, 1 taon na naman ang hihintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. Alam niyo po, tama po ito eh. Tama yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Once na na-dismiss yan dahil mahina yung impeachment case na sinampa mo o kaya wala sa forma yung impeachment case na isinampa mo, 1 taon na naman. Di po ba? Kaya ito po, ayon kay Pulong, talagang sinasadya to para madiskaril yung mga totoong gustong magpasa ng impeachment. Kanina excited pa kami. Excited pa kami kanina nung tinatalakay namin yan sa Birada Aguilan na sa wakas, meron ng impeachment. Mamaya na yung pananaw ko. Dito muna tayo kay Pulong. Hindi na natin ta-translate. Tagalog yun eh. Kung mauni ang klase sa public interest
unsa na lang ang private interest. Tingnan natin, translation natin. Kung ganito ang klase ng public interest, ano na lang ang private interest? 'Di ba? Ito. Wag na wag natin una. Uy, thank you very much. Carly P11N. Carly, thank you very much. Carly Pin. Thank you sa $5 na pangkape. Okay. Tuloy po natin. Samantala, balik ta sa tinuod nga pangutana nga gusto kaayong likayan sa bangag admin. Samantala, balik tayo sa totoong katanungan na gustong-gustong iwasan ng bangag admin. Ano ba yung mga katanungan o yung usapin na gusto nilang pag-usapan? Gusto natin pala. Asa na ang investigasyon sa flood control corruption? O, pareho din. Katong may klarong ebidensya. Nasa na investigasyon sa flood control corruption? Yung may malinaw na ebidensya. Katong bilyon ang ginamit pero baha gihapon. Katong apil ang presidente, iyang pasyente ug iyang kaalyado sa Kongreso. Iyong bilyon ang ginamit pero baha pa rin. Iyong kasamang presidente, ang kanyang kamag-anak at ang kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Kita naman ta sa papeles, kita naman ta sa pangalan, kita naman ta sa pattern. Alam nyo na yan, din natin yan. Ha? Kita naman sa papel, kita naman sa pangalan at sa pattern. May pattern daw to. Pero imbis investigasyon, diversion ang giserve. Impeachment na lutong Macau, disbarment na pang sideline, presscon na walay katapusan. Imbis po na investigasyon, diversion. Impeachment, lutong Macau. Alam niyo na ibig sabihin ng lutong Macau, di ba? Hindi pa nagsisimula yung luto. Hindi pa niluluto, alam mo na lasa. Alam mo na resulta. Kung seryoso kayo sa korupsyon, doon kayo sa may ebidensya. Kung seryoso kayo sa accountability, doon kayo sa may pera ng bayan na nawala. Correct. Kung ano-ano, paikot-ikot tayo. Sentruhan nyo yung pera ng taong bayan na nawala, ninakaw. Pero kung drama lang ang hanap, sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Ayaw nyo himuwag bago ang katawhan. Kabalo mi kung kanus a hustisya o kanus a scripted distraction. Pero kung drama lang ang hanap, sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Huwag nyong gawing bogo. Tanga ang taong bayan. Alam namin kung kailan hustisya at kung kailan scripted na distraction. Patapos na tayo rito. Ayaw nyo himuog bago ang katawhan, kabalo ni kanus a hustisya o kanus a scripted distraction. The people are not blind. They are just tired of being played. Istoryahe. Kwento nyo sa pagong. Yung pala ibig sabihin ng istoryahe. Kwento nyo sa pagong. Okay. Alam nyo po, nung una sa biglang tingin, 'di ba? Nakakatuwa na sa wakas meron nang nag-file ng impeachment complaint labang kay BBM. Excuse me po. Nakakatuwa kasi parang nire-recognize na
ng mga hindi nating kakampi, yung katiwalian, yung na ang solusyon talaga impeachment. Pero nung nakilala po natin kung sino po yung nag-file ng impeachment, kahit na maganda pa yan, yung hangarin niya, pero yung pagkatao no? Ako, hindi kaya sinasadya nila to para mang-asar? Alam nila matutuklasan natin 'Di ba? Sabi nga ni, hindi po pwedeng umaatake ka sa umaga tapos defender ka sa hapon. Abogado ni Lisa Marcos laban kay Glenn Chong sa disbarment. Tapos magsasampa ng kaso sa asawa ni Lisa Marcos. Alam nila na alam nila kung paano saktan yung mga Duterte supporters Parang alam nila yung sugat, bigaan ng kalamansi o kaya asinan. Antindi talaga mga, hindi po mga normal. Ang mga makakaisip lang po niyan, yung mga hindi po normal na tao. Yung masaya na nakakapang-insulto. Kay Lacson, wala na. Eto, Senator Lacson, wala Alam niyo yung ginagawa niyo sa Anli magsalita yung mga walang katotoran katulad ni Bam Aquino. Diyos ko, parang walang patutunguhan si Bam Aquino pag pinakinggan mo, panay papuri sa sarili. Napag-usapan na natin yan dito, di ba? Nagbigay na ako ng suggestion sa inyo na kala mo naman ang gaganda. Wala sa focus yung mga senador Kanya-kanyang pasiklab na hindi naman sila sumisiklab. Diyan sa Blue Ribbon Committee hearing mo, Senator Lacson, walang direksyon Ikaw din ang bibigay kay ano yung pinupunto mo? Bakit mo gustong iugnay si Carly at si Martin sa pagbili ng mamahaling house and lot? Hindi ko maintindihan. Ano yung kay Bunuan? Hindi ba dapat madiin si Bunuan hindi dun sa maling coordinates, kundi kung involved ba siya? Meron ba siya natanggap? Magkano ninakaw niya kung meron man? At bakit hindi kayo matapos-tapos sa Bulacan? Wala na ba kayong ibang testigo kundi mga taga Bulacan? Wala po bang ibang mga kontraktor kundi mga Diskaya lang at saka mga taga Bulacan lang? Wala na po bang ibang district engineer kundi district engineer lang ng Bulacan? Sakop po ba ng district engineer ng Bulacan ang buong Kapuluan? Nilulutas nyo po ba yung flood control problem sa Bulacan lang o sa buong Pilipinas? Pag pinalalabo, no? Kaya po tayo nag-iimbestiga. Ako ganito lang Ang dahilan kung bakit ka nag-iimbestiga para lumilinaw sa mga nanonood. Ang ginagawa po ninyo, iniinip ninyo Pagsasalitain nyo si Bam Aquino. Alam nyo po si Bam Aquino, once na magsalita na yan, alam mong mahaba, alam mong walang katuturan. Tapos magagalit-galitan si Risa Ontiveros tsaka si Kiko Pangilinan. Alam mong walang sense at walang katuturan. So, ang gagawin ng tao, yung vlogger na nila live, mapapamura na lang. PI kayo, ayoko na. O di wala na napanood yung mga tao dahil umayaw na yung vlogger Alam niyo po ba sa totoo lang, nung panahon ni Marcoleta, excited po lahat manood ng Blue Ribbon Committee hearing. May aksyon, may direksyon, lumilinaw. Dito po, palabo ng palabo. Hindi na namin
alam kung ano yung MIPS, PIPS, SIPS. Ang daming termino na. Wala kaming pakialam. Ang gusto namin, sino yung magnanakaw, isa lang yung magnanakaw. Magkano ninakaw niya, paano siya nakapagnakaw, sino pa mga kasabwat niya, at sino ang mastermind. Daming termino. Ang dami nagmamagaling. Manay mga walang katuturan lahat. Iniinip nyo kami. Nainip na ako, puta, napamura na ako. PI kayo, ayoko na. Pinura ko yung live. Walang katuturan. Nakakainip. Mamakino ikaw, pinakawalang kwentang politiko. Lahat ng makikinig sa'yo, inaantok. Gusto mo pa magpresidente? Tukmul ka. Rizon Tiberos, lantad na lantad yung utak mo. Galit-galitan na wala namang katuturan. Nakakulong po kami. Wala po kami. Pwede po ba kunin nyo na lang sa DPW? Hindi nyo makakuha. Hindi nyo makuha. Hindi mo iniisip yung ibig sabihin ng nakakulong. Nakakulong na siya. Iko-contempt mo ba siya? Ang hindi ka sinunod. Kung ako yan, ang isip ko, putya, naka-contempt na ako, bit pa kita susundin, didilaan na lang kita. Ano po yun? Di mo ko naintindihan? Mali-maletang pera tayo. Kanino yan napunta, ang gulo-gulo na. Nag-focus sa mga coordinates o kung coordinates, ilang layo ng kilometro, ilang kilometro yung coordinates na gano'n. Ano ang mga tanungan ganito eh. Ano yung average ng kilometro na nalihis? Wala kaming pakialam dyan. Tapos, iniinip nyo kami. Pinapatay nyo kami sa inip. Tapos pag wala ng interes, biglang nagdeklara na pala kayo na tapos na pa. Puro 2016, puro 2016. Pengi kaming record ng 2016 to 2022. Kunin nyo na lang po sa DPWH. Ha? Wala ka talaga. Kung ako, di contempt nyo ako. Contempt mo pa ako. Ayoko na sumagot. Kung ako nakakulong na sa Senado, hindi na ako sasagot eh. Ano pa magagawa nila sa akin? Iko-contempt kita. Your Honor, naka-contempt na po ako. Oy, Flavi. Ryan Locte, thank you very much sa $279. Boss, gusto ko po marinig magdebate si Kimbo at Vince. Ang sakit sa lalamunan ng debate nung dalawa na yun. Nawala na eh. Inano nyo eh. Ginawa nyo corny. Eto po, meron tayong pasabog dito. Pasensya na po kayo. Talagang ano po natin yan ha. Nag-request po sila na itago ang kanilang pagmumuka. Dahil sa delikado ang buhay nila. Puta, mga matindi siguro mga sasabihin nito. Nakabalot na balot yung mga mukha eh. No? Tagang testigo to. Matindi tong pasabog na to. May dalawa tayong testigo na sarado ang mukha. Hindi kinakailangan, pati pangalan nila, inalyasan lang po natin. Alyas lang po ang pangalan para hindi po matukoy ng mga posibleng magalit sa kanila. Sige po, ikwento nyo na po ang alam nyo. Ay kami po ay pinalayas dun sa bahay. At sabi po na nagpalayas namin, contractor po siya. Kaya, yung po talaga naisip namin, contractor yan. Ako, hindi nito. Contractor yun na kaharap namin. Contractor.
Contractor daw. At nakita po namin sa TV, yan yung contractor. Yan yung contractor na yun. Early Diskaya pala yan. Yan yun. Kinakailangan natin ipagtapat na to sa sabog na dibdib natin. Sa lihim na to. Tagal na natin nililihim to. Ang tagal ng pasabog nito. Wala naman katuturan. Wala naman palang pasabog. Sabi po ng contractor kay Martin daw si Martin daw po may-ari. Yun na yun. Yun na yung pasabog. Parang napakasupot naman pasabog niyan. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo